Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. Ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin na Duterte, di natitinag. Yan mga kababayan, COA kumanta na, Paktay, Quadcom at Kongreso wasak na. COA harapang sinupalpala, Kongreso at Quadcom. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At eto nga, dahil po riyan, ito isi-share po natin ang balitang ito. Ayon po kay Attorney Salvador Panelo, mga kababayan, no? Ay hindi natitinag ang pamilyang Duterte dito po sa mga ginagawa ng administrasyong ito or kung sino mang kalaban nila sa politika. At ito rin mga kababayan, bigyan rin po natin ng reaksyon, komento itong pahayag, no? Ni former Senate President Mig Zubiri. Nako, sabi niya po, ang Confidential and Intelligence Fund na report ng ating presidente, no, is one of the most detailed and comprehensive reports yan na nakita niya raw mga kababayan. Ang tanong, ikaw lang ang nakakita. Can you make it public? No? Pwede bang i-disclose yan sa publiko? Total, wala namang ano ngayon wala nang confidential, di ba? Yung kay Vice President Sara Duterte nga, confidential fund din yun dinisclose sa publiko no? Make it public, former Senate President Mig Zubiri, no? Para maniwalang taong bayan sa sinasabi mo, di ba? Kung kaya nyo lang naman. Kasi yung kinakaya-kaya nyo lang, si Vice President Sara Duterte lang no? Well, anyway mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yan mamaya. At ito na nga, umpisahan na po natin dito po kay Attorney Panelo. Ito po ang kanyang sinabi mga kababayan. Ano daw ang reaksyon ng mga Duterte sa mga ginagawa sa kanila ng administrasyon? Sabi po niya, do your worst and we will do our best. Di sila natitinag. Yan mga kababayan, palakpakan po natin. Talaga lang, dapat hindi po matinag mga kababayan ang mga Duterte dito po sa panggigipit ng administrasyong ito. Bakit po? Pag sila po, no, ay nawalan ng lakas ng loob na pagtanggol, no, ang kanilang sarili o ang kanilang pangalan, wala nang pag-asa ang bansa natin. Wala ang sambayan ng Pilipino, no? Wala na pong pag-asa. Magiging ganito at maybe kung hindi gagalaw ang mga Duterte, di ba? Kung hindi sila papalag dito sa administrasyong ito, ang mangyayari po kung may worst pa sa worst, yun po ang future ng Pilipinas. Di ba? Yun po ang magiging future ng Pilipinas. Kung may worst pa sa worst, mga kababayan. Ngayon nga, worst na di ba? Dami pong hindi natupad ng mga pangako, no? Lubog na lubog ang ating bansa sa utang. Bukod sa utang, lubog tayo sa baha. Yung baha, okay lang yan kasi it is natural, di ba? Natural calamity. Pero yung paglubog natin sa utang, mga kababayan, na wala naman pong project, no? Yun po ang hindi katanggap-tanggap. Sabi nga po ni Attorney Panelo, do your worst, talagang worst talaga. At gagawin naman po ng mga Duterte ang best nila. Hindi po sila patitinag, mga kababayan. Ano sa palagay nyo? Is this a good sign? Palakpakan po natin. It is really a good sign. No? Para doon sa mga nagmamahal sa kanilang bansa. No? Pero doon naman po sa gusto lang kumita, gusto lang po mapuno ang bulsa at mabusog po ang kanilang mga bituka. Ay nako. Maaring worst sa kanila, no? Worst po sa kanila ang mga Duterte. Pero doon po para sa katulad natin, no, na naniniwala na maaaring Duterte, kasi nasubukan na po natin isang Duterte na po nasubukan natin na nagbago talaga, no? Na turn upside down ang political career ng mga hinayuta at napaganda ang ating bansa. Daming proyekto. Ngayon,
parang yung nakasanayan mo, nakasanayan mo nung nakarang administrasyon na 6 years mga kababayan, ang ibinabalita ganito, mga project, kaliwat ka ng project, no? Pero ngayon, parang manlulumo ka sa mga nangyayari ngayon, no? Ang nababalitaan lang natin, pangunguha ng mga pondo at pangungutang ng mga pondo. Pangunguha kasi kinukuha po yung mga, like for example, PhilHealth, Pag-ibig, SSS, at saka kung ano pa, di ba? Tapos yung pag-utang naman, umungutang sa sa World Bank, sa ADB, di ba? Asian Development Bank, at nagbebenta pa ng gold ng Pilipinas. Saan ka nakakita ng ganyan? Pero wala namang proyekto. Di ba? Question mark, mga kababayan. Wala talaga. Ano sa palagay niyo po mga kababayan? Di patitinag ang mga Duterte dito po sa administrasyong ito. Palakpakan po natin. Okay? At ito na nga mga kababayan, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Itong COA naglabas na po ng mapakagandang paliwanag at napakagandang konklusyon sa pag-iimbestiga nila ng budget ng OVP. Ito, mga kababayan, mantakin nyo. Lahat ng nangyayaring kaguluhan ngayon sa gobyerno. Ito pa pala mga kababayan, nakalimutan natin yung isa. No, ito pala si Mig Zubiri. Sabi niya po pasensya na po kayo. Natuloy-tuloy tayo doon sa video panonoodin natin, pero ito kailangan kong i-share ito sa inyo kasi mukhang may mali, no? Sabi po ni former Senate President Mig Zubiri, I just want to put on record that the CIF or the Confidential Intelligence Fund report of the Office of the President, is one of the most detailed and comprehensive reports that I've seen. It is the most detailed among all other agencies. Yan po ang sabi ni former Senate President Mig Zubiri. Ang tanong dyan mga kababayan, ikaw lang naman ang nakakita. Paano po kaming taong bayan, no? Pwede bang isa publiko yan para ma-compare natin, no? Kasi yung kay Vice President Sara Duterte, okay na di ba? Yung sinasabi kanina ni Sir Banat Bay, talagang very good po yung kanyang report, no? Yung ratings ni Vice President Sara Duterte pagdating po sa COA. Ngayon, ang tanong, kasi sinasabi nyo, ini-insist ninyo na most comprehensive and detailed reports na nakita ninyo. Ang tanong, can you please make it public? Ayan, para malaman po ng taong bayan. Mahirap lang mag-compare ka na, it is the most. Pag sinabing most, may kino-compare ka no? Ngayon, naipakita na po yung kay Vice President Sara Duterte. Masasabi lang po natin na yung report ng Confidential and Intelligence Fund ng President Bongbong Marcos Jr. na detailed and comprehensive, no? Once na ipa-audit nyo rin sa COA. Pa-audit nyo rin, pa-imbestigan nyo sa Tuwadcom. Diba? Then, dyan na po natin sabihin, mga kababayan, na this is the most detailed and comprehensive, di ba? Kayo lang ang nakakakita, paano naman kami? Ano sa palagi nyo mga kababayan? Pwede ba? Pwede bang ipa-audit din yung CIF, no? Ng ating President Bongbong Marcos Jr. To make a difference, no? Para magkaroon tayo ng makita natin yung kung anong diferensya sa na-audited report ng COA sa Office of the Vice President at sa Office of the Vice President. Office of the President para. Para magkaroon po tayo ng comparison. Mahirap po yung most agad dahil ba presidente, most agad? Yan yung tanong So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At ito, balikan po natin yung video ito. Simulan natin ulit sa umpisa. Ito. Itong COA naglabas na po ng mapakagandang paliwanag at napakagandang konklusyon sa pag-iimbestiga nila ng budget ng OVP. Ito, mga kababayan, mantakin nyo. Lahat ng nangyayaring kaguluhan ngayon sa gobyerno
ay dahil sa putang inang pag-iimbestiga ng Kamara dito sa budget ng OBP. Na ang pinagbasihan nila ay yung hindi pa tapos na pagsisiyasat ng COA. Ano po ba ang COA? Ang COA po ang independent body, exclusive na nagsisiyasat at nagsasabi kung merong bang nagamit na mali o tama doon sa budget ng isang ahensya ng gobyerno. Ito po ay exclusive na kapangyarihan lamang ng COA, Commission on Audit. Kaya lang, eto mga tarantadong mga congressman nito, mga putang ina ninyo talaga, pinapakialaman ninyo ang hindi ninyo trabaho. Hindi ko alam bakit kayo tumakbo ng congressman, hindi sana tumakbo na lang kayong sa COA, nagpa-appoint na lang kayo dyan, kesa naman sa naging congressman kayo. Alam naman po natin kasi ang motibo nila. Alam mo naman, inutusan sila nung kanilang pinuno dyan para sirain si VP Sara Duterte ang kanyang credibility. Kaya pinakialaman nila ang isang bagay na exclusive lamang sa COA. Ang i-audit o tignan ang budget ng ahensya ng bawat gobyerno. Sabi Pero yan mga kabayan, speaking of credibility, no? Habang mas lalo nilang parang gusto nilang sirain yung credibility, no? Wasakin yung credibility ni Vice President Sara Duterte. Pero nagkamali po sila. Dahil habang ginagawa nila yon, lumalabas po yung mga ebidensya na ang Office of the Vice President, ang pagiging secretary niya sa Department of Education, no? Ay mas napalakas pa, no? Yung credibility niya na mag-serve sa taong bayan kasi wala namang nakikitang mga anomalya ang COA. Diba? So, yun po ang nangyari, mga kabayan, no? Instead po na madurog yung kredibilidad ni Vice President Sara Duterte, mas lalo pa po itong lumakas, no? Dahil sa mga ginawa ng mga hinayutak na ito. Dahil po may mga ebidensya na nagsasabi na matino, walang anomalya ang ginagawa ng ating Vice President. Ba? bawat departamento ng gobyerno kung tama o mali. Ang ginawa po nila, pinakialaman po nila, yun lamang sa Office of the Vice President. No, di ba mga tarantado talaga? Gago! Mantakin mo, pinahaba-haba yan. Ang dami nilang sinasabing hindi maganda. Patungkol sa budget ng OBP, pinakikialaman nila kahit confidential funds. Puntangin ng yan, no? Nakakabwisit talaga. Alam mo kung bakit? Yung confidential funds na tinutukoy nila 100 plus million lang. Pero yung confidential funds ng Office of the President, 4.5 billion? Billion na billion. Etong kay VP Sara Duterte, 100 plus million lang. Mantakin nyo, and yet, ang sinasabi nila ay may katiwalian daw, meron daw hindi tama. Aba, ang pwedeng lang magsabi niyan ay COA. Anong ginawa nila? Inimbitahan nila yung COA. Inimbitahan nila yung COA, inipit nila yung COA, tapos inipit nila yung mga staff ni Ang ano rin, no? Mga tanga-tanga talaga mga kabayan, eh. Kasi biruin mo, million. Ito, anong akala nyo kay Vice President Sara Duterte? Bobo? Diba? Anong akala nyo kay Vice President Sara Duterte? Tanga? Sa 100 million plus na pondo, nanakawin pa. Napakaliit po niyan. Talagang masisilip at masisilip yan. Sobrang liit, no? Tapos diyan pa kayo maghahanap ng maisisira niya sa Duterte. Doon po sa pondo ng ating presidente, sabi po kanina Sir Banat ba 4 billion plus. Doon, posible, mga kababayan, dahil malaki po yun, di ba? Kumuha ka man po ng 1/4 doon, no? Marami ka pa rin magagawa sa natitira. Kaya hindi halata. Pero dito, millions lang. Mapaghahalataan ka talaga, kumuha ka ng 1/4 dyan. Yung natitira, ilan na lang, di ba? Yun yung point dyan, mga kababayan.
VP Sara Duterte sa Office of the Vice President, pinagbintangan, bakit hindi masagot, bakit kinausap ang COA, bla bla bla. Ang sinasabi lang naman po ng Chief of Staff ni VP Sara Duterte ay, sandali, nag-iimbestiga pa kayo. Huwag muna ninyong ibigay sa Kamara kasi hindi pa tapos ang investigasyon. Tanungin ko kayo, mali ho ba yun? Tama ho yun eh. Mantakin mo, pagkain, niluluto, hindi pa tapos lutuin, gusto mo na ngayon ibigay doon sa food critic. Eh sana nga kung food critic ang pagbibigyan mo eh. Hindi, ano, yung kalaban. Ang pagbibigyan mo nung niluto mo, ano siyempre sasabihin nun? Siyempre hindi maganda. Di ba ho? Tapos, unang-una, hindi pa nga tapos lutuin eh, kinuha mo na. Oh, sinong gago? O di ba? Yung mga congressman, walang iba. Ngayon, naging fiasco yan. Lahat ng mainstream media binalita yan. Pero ngayong natapos na yung pagsisiyasat ng COA, mantakin mo, iilan lang ang nagbalita. Karamihan ng mainstream media, mga ulul talaga. Karamihan ng mainstream media, mga prostitute talaga. Karamihan ng mainstream media, binayaran na talaga. Alam nyo kung bakit? I-google ninyo. Kasi bumagsak talaga ang income ng mainstream media. Kaya ngayon, ewan ko, siguro nagpapabayad na lang sila sa mga politiko. O di ba? Ngayon, pag nagpabayad ka na sa politiko, definitely kung ano lang kagustuhan ng politiko, yun lang ibabalita mo. Ganyan ang nangyayari ngayon. Mantakin mo ha, yung mali, inire-report nila. Pero yung konklusyon ng COA, hindi na nila ni-report. O di ba, mga gago lang? Hindi nyo masyadong nabalitaan to. Saan nyo lang nababalitaan to? Sa social media. Alam mo, buti nga talaga. Ako, special shout out ha, sa mga naninindigang mainstream media tulad ng SMNI, UNTV, at yung Net25. Yan ho yung talagang nakikita kong hindi ho bumibigay. Ibig sabihin, hindi ho yan bumabaluktot sa kanilang prinsipyo. Nakakatuwa at meron pang mga natitirang ganyan. Sana manatili po kayong tuloy-tuloy para sa katotohanan. At patas na pagbabalita. Hindi ko sinasabing kampihan ang mga Duterte. Hindi, patas laang na pagbabalita. Katulad nga ho nito, ipapakita ko sa inyo ito ha. Oh, eto. Ayan ho yung COA report. Ha? Oh, makikita nyo naman yan. Ipapaliwanag po natin yan ng maiging-maigi para ho mas maintindihan natin. Ganito lang po kasimple yan. Oh. Yung sinasabi ng COA, ayan po ay parang report card. Okay? Kung papaano ginamit ng Office of the Vice President yung pera na ibinigay sa kanila. Okay? Oh. As an independent auditor o inspector, as independent body na nag-iimbestiga ng budget, ito ho ang nakita nila. One, after checking everything, we confirm that the OBP's financial records are accurate, complete, and follow international standard. Ulitin ko, after checking everything. Pag sinabi mo po bang everything, lahat? Kasi ang dahilan ng kamera dito sa dilabas ng COA, hindi kasama dyan ng confidential fund. Gago? O tanga lang kayo? Pag sinabi mo bang everything lahat, o ano lang, konti. So yan mga kababayan, tinatanong po nila kasi, di ba? Gustong-gusto pa rin nila tirahin tong confidential fund. No? Eto dahil siguro sa, eto opinion lang natin to dahil siguro sa pera, no? Nagtatanga-tangahan, nagbubulag-bulagan, no? Nagbibingi-bingihan na ang mga ito nang dahil po sa ganito, di ba? Isipin mo, report ng COA, question mo pa kung lahat ba talaga na ayos dyan, di ba? Kayo na mag-COA. Yung COA nang ipalit natin dyan sa Kongreso. Tapos itong mga tuwadcom na ito, sila na po ang papwestoy natin sa COA. Total, doon naman sila magaling, di ba? Yan mga kabayan, ano po kanyang opinion sa video ito? I-comment lang po sa baba para atin sa lang po natin mga kabayan. Ang inyong opinion, maraming salamat po.